Nag-ugnay ang Anti-Red Tape Authority o ARTA, Department of the Interior and Local Government o DILG at Buklod Bayani Coalition para mapaigting ang ease of doing business. Ito ay matapos sa ang isinagawang paglagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA noong 5 ng Marso taong kasalukuyan. Sa ilalim ng kasunduang ito ay binabalangkas ang pakikipagtulungan, pagtukoy at pagbuwag sa mga bureaucratic barrier na humahadlang sa mga operasyon ng negosyo. Kabilang din dito ang pagpapaunlad at pagpapatupad ng mga programa upang mapabuti ang kapasidad ng mga lokal na pamahalaan sa pag-streamline ng mga proseso ng negosyo at ang pagtatatag ng mekanismo alinsunod sa pagtugon sa reklamo na may kaugnayan sa red tape. So we encourage businessmen to register, and what better way to do this is for them to be assured that in a matter of 10 minutes they can get their business permit. So ginagawa po natin ito if they use the electronic business one-stop shop pursuant to that joint memorandum circular among ARTA, DICT, DILG, and DTI. They can apply online and submit their applications online and even print their business permit online. So that is guaranteed na in perhaps even shorter than 10 minutes they can get their business permit. Kaugnay nito ay sinabi rin ni Perez na hindi magtataas ang fees ng business permit sapagkat ang mga requirements ay standardized sa ilalim ng Citizens Charter ng mga Local Government Unit o LGU. Samantala dahil ito ay gagamitan ng makabagong teknolohiya alinsunod sa pag-adapt sa digitalization, maaaring sumangguni sa mga LGU ang mga nagnanais na magparehistro na hindi gaanong bihasa sa teknolohiyang proseso o walang kakayahang mag-register online. Sa kabilang dako, kasama rin sa naganap na kasunduan ang layunin na mapabilang ang Pilipinas sa pangunahing destinasyon ng lokal at international investors upang mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng BBC ay kasama sa layuning ito ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Exporters Confederation, International Chamber of Commerce Philippines at Rotary Club of Makati Central Foundation. Dagdag pa rito ay pinaliwanag din ni Roberto Alvarez, Secretary General at Presidente ng Rotary Club of Makati Central, ang gampanin ng koalisyon sa inisyatibong ito ng mga ahensya. So they will be discussing the issues on the local level, and then if they cannot resolve the issue with local government, they can bring it up to the coalition. Ang paliwanag na ito ay siya namang sinegundahan ng kalihim ng DILG na si Benhur Abalos Jr. Kung ano man ang reklamo, ito na kagad, council ito ng coalition ito gagalaw. Paano gagawin ang proseso? Anong mga panatutunan dapat gawin? Sila na rin magsasabi sa amin. Sa pagtatapos, nakaangkla ang inisyatibong ito ng mga ahensya at katuwang na organisasyon sa layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapaunlad ang ekonomiya ng Pilipinas at makahikayat ng maraming foreign investors sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.